Matapos ang ika-4 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ilang oras bago muling magbukas ang Senado para sa Day 5 today, nakatutok ang publiko sa paglabas ng Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez. Kailangan din nating himayin ang naging testimonya ni Attorney Jeremy Lotok ng NBI na nagbigay ng testimonya kahapon. So nung tanungin po namin ang publiko kung naniniwala ba sila na may kinontrata nga ba na hitman si VP Sara, ang sabi nila? Hindi ako naniniwalang may kinausap na hitman si Sara Duterte, si Vice President Sara Duterte. Dahil para sa akin, yung mga naitulong ng administrasyon ng tatay niya nung nakaraan, sapat na yun para maging ligtas yung Pilipino. Kaya hindi ako naniniwalang masama sila. May possibility may kinausap siyang hitman or assassin. The way that she spoke with such certainty sa video na yun shows a possibility. Pero kaya nga nasa trial siya to test or to really make sure kung ano ba yung, kung may truth ba doon sa kanyang sinabi in that press cons. Para sa akin, hindi. I mean, wala. Kasi kung meron man, sana hindi na siya nagbanta pa or hindi niya na kailangan pang sabihin yun. Sa opinion ko lang, si VP Sara hindi niya magagawa yung mag-hire ng hitman. Kasi si VP Sara, matulungin sir eh. Lalo na sa Davao. Kaya malabong mangyari na mag-hire si VP Sara ng ganong hitman. Hindi sana, marami na tayong nababalita ang namamatay ngayon. At para himayin po natin ang nangyari sa impeachment trial Day 4 at kung ano ang maaari nating asahan ngayong Day 5, kasama natin ngayon umaga si Attorney Tranquil Salvador. Hello and welcome to Memo, Attorney Tranquil. Good morning, Karina. Yes. Good morning, Willard. Do they actually call you Attorney Tranquil? People call me Attorney Tranquil. And yours? My family name is Salvador, but they are more familiar with my first name. Ayun, wala kayong palayaw. Wala. Hindi kill. Okay, kasi kill ang pinag-uusapan natin dito ngayon. Tranquil Wala siya, lang. tranquil. Tranquil. Okay. So, Attorney Salvador, what is your assessment from yesterday? Well, from yesterday, I think ganun pa rin ang observation ng mga tao na hindi siya naging ganun kabilis. Doon sa tingnan natin yung general perception muna nung takbo kasi nagsimula sila ng 2:00 ng hapon, natapos sila later, early evening di ba? So, hindi naman lahat ng tao makaka-focus sa 6 na oras na yan. Pero tingnan natin yung detalye ng kanyang testimonya. So, makikita mo doon sa testimonya ng ni Lotok, Attorney Lotok, number 1, meron doon pinakita yung phases of their investigation. May sinabi ron yung identification, preservation, di ba? Merong sinabi ron yung sinasabi nilang collection, may sinasabi doon yung sinasabi lang analysis, at meron tinatawag na legal evaluation. Kailangan maintindihan to ng tao kasi sa tingin lang ba, talagang ginagawa ng NBI yun eh. But why is it important? Because NBI is an investigative body. Kaya nga dumadaan sa kanila, hindi pa yan final sa Office of the Prosecutor. If you would note, kahapon dun dinadala ng depensa, Office of the Prosecutor. Pero kailangan ang NBI, bago magrekomenda ng pagpa-file ng kaso sa Office of the Prosecutor or sa Department of Justice, sa tingin nila matibay ang kaso. Kasi ang pamantayan na ngayon ng Department of Justice, ng ating bago ma-file ang kaso, is prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Hindi na yan yung probable cause. Probably ginawa niya. So, hindi na ganun ngayon. So, kaya ang gusto niya, sa tingin ko, ang NBI, yan ang paraan na ginagawa to investigate. Pero wag tayong malito. Kasi minsan ang tao sa discussion nalilito. Yung NBI is an investigative body. Yung Department of Justice, once nag-file sila, nakita lang, may kaso ito eh. Pag final nilang ganyan, sila ngayon ang magko-determine ng reasonable certainty of conviction, magko-conduct silang preliminary investigation. Pasasagutin ka ngayon. So nandun tayo, if we are very legal about it, let's say ang nanunod isang legal mind o kung hindi naman tatayo doon sa Office of the Prosecutor, ba't pa natin pakikinggan? Ganon, di ba? May sinasabi, insufficient. Pero we have to look at this process as hindi lang legal, constitutional, but political process. Kasi yung pinagmula ng impeachment, kung babalikan ninyo sa Amerika, ano yan hindi lang yan basta
mapuprove ba yan criminally? Tsaka ka lang ma-impeach pag may puprove. Hindi Kasi sa kanila, napaka-broad nito, hindi nangangahulugan, napakabigat. So, yes. So, but everybody, do you agree everybody is convinced that she did say those things? Ay, palagay ko yung aspeto na yun, convinced. Bakit? Na-authenticate yung video Okay? Na-authenticate yung video, ginamit rin sa cross-examination last week ng depensa, yung portions ng video. So doon sa aspeto na yun, wala tayong pinagtatalunan na. I think, ang tinitingnan dito is, papaano i-interpretin yun, yung sinabi niya, was she certain about it? Will she do it? Diba? Kaya lang, tandaan nyo, ang isang krimen, kung krimen yun, although hindi to tinitingnan isang criminal proceeding, it is a condition of the mind, yung intent Talaga ba siyang certain na gagawin niya? At ang certainty niya makikita sa manifest acts mo. Di ba? Kasi kahit ako, ganito ko sa'yo. Itong gagawin ko sa'yo. Sa pang-iisip ko yun. Pero makikita yung intent na yun sa paraang gagawin ko yun. So that's where the challenge comes in. Pero again, I would want to be very clear, this is not a criminal case. So ang publiko nanunood dito. At ang pagbabatayan nito, fitness mo, sa office, karakter mo, di ba? Yung karakter mo sa pangalawang pangulo ka, di ba? So yun yung mga tinitingnan dito. Yun ang challenge. Pero agree po kayo, attorney, na just as Howard Calleja was telling us yesterday, na hindi na kailangang patunayan pa yung intent or may kinausap ba talagang o kinontrata na hitman. The mere act of those utterances is already constitutes grave threats. Okay, paliwanag ko yan. Opo. Kasi pinag-uusapan dyan yung free expression din kakabit yan. Meron kasi tinatawag tayong dangerous tendency rule as against the clear and present danger pagdating sa ganyan. Kasi sinabi nila yan, yung statement na yan, threat, inciting to sedition, naalala ninyo. Yung dangerous tendency kasi, as early as in the 1900, mga 1925, may decision dyan ng Amerika na naging pattern natin, yung Git Law. Sinasabi doon na yung salita lamang, hindi nangangahulugan na may danger. Pero if you will incite something against government o parang gusto magrevolusyon o magalit sa gobyerno, sapat na yon before. Ngayon, meron tayong clear and present danger na over the years, medyo nag-slide papunta ron na kailangan yung sinabi mo ay may talagang danger. Ngayon, katulad na, siyempre, yung pinag-uusapan natin sa hukuman, kung sa hukuman ni aktual. Pero ito, this is an impeachment case. Kaya makikita nyo, dun sa mga grounds doon, meron dyan yung kasamang high crimes, which is a broader phrase na yung parang siyang umbrella na pupuntahan mo doon, fit ka ba, yung karakter mo, sapat ba, mapuprotektahan mo ba yung institution. Kung maalala nyo, balikan ko lang, no? Naalala nyo kay Clinton noon. Kay Clinton noon. Ang basehan noon, obstruction of justice. Dahil may mga hindi siya sinabi. Rin ginamitan sa kanya, perjury. Although hindi siya na-impeach, pero makita mo, sasabihin, kunyari, sa standpoint natin, may obstruction, di ba? Matatanggal ka. Pero umabot yon sa full trial. Ang question lamang, ito ba'y sapat para ma-impeach ka? Kaya nga yan nililitis ngayon. Ayun. So hiwalay pa yung full trial. I mean, in a court of law. Oo, iba yun. Oo. Kasi ito, impeachment trial Hindi, ang mabigat sa nangyayari ngayon, inaasahan natin. So, iba, hindi ganito. Napaka-technical objections. Di ba? Very technical. Tapos, inconsistencies. Sa ordinaryong mamamayan, hindi na niya masundan masyado Di ba? Hindi na niya masusundan. Pero ang gusto lang malaman ng ordinary mamayan, because again, this is a political exercise, ano ba to? Dapat ba itong ginawa niya? Yun yung nagtatanong doon ng isang pangalawang pangulo, dapat ba niya itong ginawa? At dahil dito, kung gagawin niya o hindi, pero makikita niyo dyan, siyempre, depensa, yung meron pa talaga hinahanap. Okay? To be fair, no? Meron pa talagang kinuhang assassin. Kasi ang Pilipino, alam niyo naman, ang Pilipino minsan, pag galit lang di ba? Kahit mga magulang, kahit mga galit. Pero pag napaliwanag, hindi ko naman talaga. Di ba? Ganun minsan di ba? Bugso lang ng damdamin. Bugso. So, those are, nakita nyo yung mga tinanong nyo kanina, yung people, ordinary people. Sabi nila, baka hindi, bakit yan? So, these are the challenges really. Yung sa legal, constitutional, naintindihan na yan ng mga abogado. Yung sa political, palagay ko yung challenge. Attorney, na-achieve ba ng prosecution yung kanilang objective sa pagharap kahapon ni Attorney Lotok? Yung objective na may investigation,
yung 4 phases na investigation, napatunayan nila yun. Yung nakita nila yung yung mga utterances, okay? Napakita nila yon. Pero kasi, wag nating isang tabi na yung buong proseso na to, yung video nito, ang mag-appreciate yan, senator judges eh. Hindi siya. Di ba? Maaring yun, basihan. Okay, mukhang ayos naman, may investigation. Pero kita mo, nagtatanong yung judges, ina-appreciate nila yan eh. Kung aabot yan sa level, na boboto sila ng, di ba, conviction. Ganun ang ano nila. So how do you establish intent sa pagkakataong ito? Ang intent dyan, syempre, katulad nga, kung nag-aaral ng batas, yung mga nakikinig, no? It's a condition of the mind. Yung pag-iisip mo yan eh. Pero yung intent na yan, makikita mo lang sa actuations. Ano ba? Kaya kita nyo, sinabi nila, yung threatening conduct na yan, ay makikita mo sa iba't ibang phases na pinakita nila. Yung puputulan ko ng ulo. Ano ganon? Di ba? Ganon. So, will that be sufficient to establish intent? It is not I who will say it. It's not we who will say it. It will be the senator judges on how they perceive the circumstances. Ayun. And how do you establish danger? Ang danger, again, circumstances yun. Ano ba yun? Napakataas ba nung danger na yun na dapat mga ganong salita ay gawin? Or yung on her part, no? Tapos yung may threat ba rin talaga sa kanya? Meron ba talaga siyang threat towards the first couple and the speaker? So, Kaya narinig ko si Senator Cayetano kahapon, tinatanong yung NBI kung nakipag-coordinate sa Presidential Security Command kung may mga ginawang investigation ding sarili, yung nagbabantay sa Presidente. Okay, to establish that they were Na under violent threat. talaga. Oo. That they were under threat. O hindi rin nila pinapansin. Okay, so what about ito pong sinasabi nila na grave threats is all you need to actually impeach her. If she is found guilty of just grave threats, pwede nang ma-impeach. Hindi, ganito nga. Kaya katulad sinasabi ko, wag ninyong isipin na yung ipapatunayan dito, yung elemento ng krimen ay sa criminal law. Kasi yung elemento ng krimen doon, pag pinatunayan mo, kailangan mong abutin sa criminal cases, proof beyond reasonable doubt. Na walang kaduda-dudang ginawa mo yan. Pero ito, sinasabi ko nga, impeachment ito eh. Itong tinitingnan mo rito is yung mga grounds sa Constitution kung sapat para siya makonvict. Yun mo tinitingnan. Maaari bang masabi, attorney, na mas mababa ang threshold sa impeachment court than an ordinary court? Alam mo, wala yan dito sa atin, kahit sa konstitusyong nakalagay, although may mga authorities sa US na sinasabi higher than preponderance of evidence. Kasi, parang maintindihan natin, sa civil cases, preponderance lang ang batayan. Okay? Hindi ko sasabing lang, no? Mataas rin yan. Sa civil cases, mas mataas ang criminal proof Yes. beyond reasonable. Yan pinakamataas. Tapos, kung maalala nyo, kahit si Senator Miriam sasabi, it's higher than preponderance of evidence. Mas mataas ang konti, parang in between siya. In between. Oo. Ayon sa minority, Highest. walang kinalaman ng ebidensya. De, loko lang. Hindi po totoo yun. Nagbibiro lang po ako. Okay. Itong sinasabi na her motivation, okay, the provocation, kaya niya nasabi yon, itong Operation Romanov, Yes. no? In the same way, yung sinasabing kailangan din patunayan ng prosecution that she really did actually contract a gun for hire. So itong Operation Romanov, paano naman po papatunayan yun? Well, burden ng ano yan, depensa. Oo. Kailangan nilang pakita yan para mapatunayan lang na, parang reaction lang yun eh. And I think it is a good time for us, kung if you would allow me, to discuss, narinig yung burden of proof. Di ba naririnig nyo yan nung simula pa lang? Ang burden of proof kasi ng prosecution ay patunayan mula sa simula, hindi yan gagalaw, na guilty ang respondent na vice president. Ang burden of proof ng depensa, ng respondent, ay patunayan na ako'y walang sala. Pero subalit, di ba nagpipresenta silang ebidensya in between? Ang prosecution. Yun haharapin ng depensa, ang tawag doon, burden of evidence. Yun yung lumilipat. Kasi katulad doon, sinabi, yung Romanov, harapin nila kasi sinabi, may threat, tinakot mo ang Pangulo eh. So ang depensa niya, lalapit siya noon. May ebidensya ba noon? Ganun ang ano sana, in a real court setting. Kaya lang nga, hindi tayo actual court setting. But we try to mimic it following the rules as much as we can. Ayun. Parang yan ba yung alibay na tinatawag? Na, iba ang alibay eh. Iba pa. Ang alibay kasi, ang sinasabi mo ay, hindi ikaw yun. Ah. Kahapon lang, interesting yan, may nagtanong kasi sa akin dyan eh, na estudyante. Ang alibay kasi, sinasabi mo, let's say, may nangyaring krimen dito, ako'y wala.
Pero sasabihin mo, pag may nag-testify laban sa'yo na andun ka, dapat yung tao na-identify ka talaga. Ikaw yun. Tapos pag sinabi, I was in another place. Probably I was in, di ba? In Parañaque at this given time. Is it highly impossible for you to be in two places at a single time? So, yung mga pero ganun- nandun din si Zuleika Lopez, di ba? Tama ba? Nandun din siya. Nandun din siya, Same right? room, yes. Siya muna yung nag-rant. Hindi ba? Tama Tapos ba ako? nag-take over si VP. And then nag-take over si VP. Parehong background parehong moment. So, what can we expect from Zuleika Lopez? Ayan. Why do you think did they get her as a hostile Alam mo, witness? ano yun, very interesting. Very interesting yan. But before I discuss why, let me discuss a hostile witness. Kasi ang bawat testigo na tatawagin mo ay ideally testigo mo. You call them as your witness, an ordinary witness. Now, bakit mo sinasabing hostile? Kasi they're trying to anticipate that her interest is adverse. Okay? Kasi ang batayan ng hostile witness, your interest is adverse, you have misled the other party to bring you on the stand. Or there is great hesitance for you to testify. Ngayon, ang magiging challenge nila dyan sa simula, siyempre alam mo, kakampi ng VP yun eh. So, ang mangyayari, ang tatanungin mo, pag napakita mo na medyo inconsistent sinasabi nito, you will qualify her as a hostile witness. You just don't bring her in as, Your Honor, my next witness is a hostile witness. At tanungin, kasi ang hostile witness kasi, pag yan na-declare yung hostile, pwede mo i-cross-examine yan kahit na testigo mo. So, importante yung qualification na yun. Kasi hindi pwede, my next witness is a hostile witness. Hindi ganoon. Pasok mo siya, testigo mo ngayon, i-qualify mo siya. Kung talagang hostile. Once sinabi ng presiding officer, qualified niyan. Hostile yan. Tanong ka na. Iko-cross mo na siya ng, kumbaga, no holds barred na. So how could it work for the prosecution? Well, Oo. ang kailangan ng prosecution dyan, maayos yung pagtatanong. I-anticipate nila. Kasi yan, I think, ang gusto nilang anuhin yan, pakita, bakit ganon ang nangyari? Bakit ka nag-react ng ganyan? Andun ka ba kasama ng VP? Bakit siya galit na galit? Talaga bang gagawin niya? Ano yan? The questions could be coming from everywhere. Because they would want to establish the fact that the vice president actually threatened. And she was actually certain that she will commit it. Because she said no joke, no joke. Oo. So, yun ang ano mo. Tapos, ang ano dyan, papa-interpret sa kanya yan. Ibang statement ng Vice President, yung ba no joke, ganyan. Pero again, that is very tricky rin on the part of the prosecution. Kasi kung handa yan, sabi mo, ganun lang ho siya talaga. Talaga minsan nagagalit nga sa amin yan. Pinagagalitan kami, ganitong gagawin nito. Pupugutan daw kami ng mga ulo. Tapos, that holding someone who's not really your witness on the stand is very tricky. Even experienced lawyers will have to be careful about it. Posibleng mag-backfire, no? Pwede mag-backfire yun. Pag kasi hindi mo alam lalo na kung intelligent yung testigo. Hindi mo alam kung paano lalo na pag testigo mo yan, pinasok mo, sasabihin niya, I want to explain. Hindi naman ako undercross, I want to explain. Kaya explain what happened. So may freedom siya magpaliwanag. So baka mamaya magtalo-talo yan. Hindi lang yun. Meron siyang pagkakataon para makuha niya ang emosyon o ang simpatya ng publiko. Yes. May point ka doon. Kasi nga, di ba, even before she felt that she was aggrieved, she was oppressed. Di ba, meron siyang mga video na gano'n. So, Naawang-awa siya kay VP, gano'n. Ganon. So, Okay. tingnan natin how they will display up this afternoon. Correct. So, ito po, sa huli, ano ang dapat abangan ng publiko sa mga susunod na araw ng impeachment trial at ano ang magiging pinakamahalagang batayan ng impeachment court? Because yesterday, we were already hearing people say, ito ang pinakamabigat of all the 4 articles. Palagay ako kahit noon sinasabi ko yung mas challenge na harapin ng depensa dyan yung sa SALN. Yung sa SALN, tsaka yung unexplained wealth, yung sa AMLA, secrecy of bank deposit. Even in the past, yan ang mga issues Nung kay CJ Corona, yan ang issue. Nung kay President Estrada, yan ang issue, remember? Yung kay CJ Sereno, na hindi naman nag-trial, di ba? Na-file sa Supreme Court, SALN rin ang pinag-uusapan. So I think that's something that the public could easily understand. Kasi ba't hindi na-deklara? Ganon. So sa tingin ko, yun ang greater challenge ng depensa Tapos yung BIR box. Di ba? Sinasabi nila, hinimok nila ang presidente kasi may
Internal Revenue Code, may may provision na kailangan i-authorize ng Pangulo. Kita mo, kaya hinihimok lang Pangulo. Baka maging ganito, Pangulo, anuhin mo na yan. Di ba? So that's the greater challenge. Sa tingin ko, itong threats, while probably they could do it, nakita nyo naman yung reaction ng ordinaryong tao eh. Kasi parang he says, she says, reaction mo, It's subject to reaction ko. interpretation. Oh, yes. Numbers cannot be Yes. interpreted otherwise. Oo. Di ba? Kahit na masama ang loob mo na, let's say, kahit ka supporter na, let's say, for example, ng Vice President, pero makita mo gano'n, wala ka eh. Wala kang magagawa eh. Di ba? Kasi at the end of the day, ang process, ang greater challenge ng Senate dito is the entire process should be credible. Because regardless of the outcome, if it's credible, ang tao kahit na, alam mo, masama ang loob niya, tanggap niya eh. Alam mo yung gano'n eh. Pero pag nakita niyang hindi, magre-react ang Duda. tao. May Oo. duda siya. Yun ang kasama rito. Kaya it's a very challenging process. The Senate also has, aside from watching, they have to show that the entire process is credible. Ayun, kaya behave dapat sila. Oo, si Chis Escudero talagang denumero ang kanyang kilos. Ngayon narinig na po natin ang pananaw ng eksperto. Alamin naman natin kung ano ang tingin ng madla. Naniniwala ba silang may kinausap na hitman si VP Sara? Nang tanungin namin ito online, ang sabi nila, ang sabi ni Lane Aliera, it doesn't matter. The case is grave threat. Melissa Harriet Abalo, she justified in the video that she already contracted an assassin when she said, no joke, no joke. Sabi ni Miriam Labrador Blanco, no. She said that just out of anger or frustration. Annie Rivera, it doesn't matter to me. The manner she said it shows the intensity of her intention of doing so. Aantayin pa bang gawin bago maniwala? O nga naman, Huwag Okay. naman na. Sabi ni Cecil FG, pagalit ang tao, doon lumalabas ang nilalaman ng kanilang isip at puso. So yes. Ayan, okay. Sabi nga ni Attorney Tranquil, yung pag-iisip ng tao, iba-iba din, Kasi nga subject to interpretation. Okay, marami pong salamat sa inyo, Attorney Tranquil Salamat din. Salvador. It was a pleasure. Good morning.